Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is Mecha Ann from Japan, Kabayan, Aris. This reading is for you. O syempre, nabumubulong na naman ako, no? Sabay ganun eh, no? Kasi, daling araw pa lang ito. Welcome back to my channel. Aris, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 16 to 31. Maraming salamat muna sa aming subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ayumi. Salamat sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. Meron tayo ditong old woman. Maybe you're dealing or relationship with an old woman. Maaring, itong old woman na ito, maaring karelasyon mo na mas matanda sa'yo. O kaya naman is magulang mo, tita mo, lola mo, or pwede rin ikaw. Maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo ng personal reading, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading, kaya kunin mo lang yung sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa tayo. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Uy, good fortune, congrats. Marami kayo energy sa mundo ito. Gawin nyo lang itong guide kasi kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. May mga temporary situation, no, na maaaring magkakaroon ng dissatisfaction with life. Sa emotional, physical, emotional, financial, any situation, or to you, mga ganyan. Kung saan aspeto ng buhay mo. May mga temporary situation na kaganapan. Kasi andito si Moon, siguro handin yung emotions, no, handin yung sitwasyon na medyo naghihirap ka o paghihirap na sitwasyon. Baka ito yun, no, sa iba sa inyo. And syempre, if meron tayong good fortune, meron din tayong wealth. Diba? Maring wealth is coming sa'yo. After the dissatisfaction is may wealth. Iba't iba klase kasi yung wealth. Wealth kasi is hindi lang dahil sa pera. No? Pwede rin siya sa emotions na magiging okay ka, ganyan, magiging stable ka, mga ganun. Good advice from a wise person. Maaring may tao na magbibigay sa'yo ng advice. Or ikaw ang bibigay. Spiritual development, enlightenment, awareness, and understanding. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mo lang maintindihan or maiintindihan mo na. Magkakaroon, yun nga, spiritual development, magkakaroon ng enlightenment. Siguro, when it comes to attent, tsaka dito kay dissatisfaction, siguro yun yung bagay na may enlighten ka about sa naganap o nangyari na yun, no? Kasi niya. And you need to be aware, no? At maging aware ka, kasi dito na si awareness. Aware to your wealth, aware to your emotions, aware to, maging aware ka na yung mga ganyang sitwasyon. And by June, maaring June is 6 hours, 6 days ago, 6 days na mga gaganap pa lang, 6 weeks ago, or 6 days, or mangyayari pa lang, or months man yan na, May, June, July, August, September, October, November, mga ganyan, or by June, there's something happen na maaring, kasi may mga bulaklak siya, siguro beautiful things, no? Kasi andito rin sa enlightenment. O kaya June is, dito rin is protected, you are protected sa angel mo, no? Protected ka ng angel mo, and June is maaring malapit sa puso mo is may kaarawan. Maaring dissatisfaction at temporary situation with this, dahil dito kay older woman, o may March tayo, di ba, it's your birthday. Baka yun. Kung saan man niyang ipasok mo. Sa trabaho man yan, sa pera man yan. Tingnan natin ang iyong energy, this second half. Energy ni Aris. About what? Ano ibig sabihin? Okay. Yung energy mo, second half, isang nakikita ko sa'yo dito, andito ka sa sitwasyon mo na may aasamin ka na isang
tulad dito, di ba, ng isang achievement sa buhay. O may aasamin ka na happiness, may aasamin ka na enjoyment, mga ganyan. Something stability, ano, sa nakita ko dito. Kaso, medyo yung pag-aasam na yon is may konting delay, no? May mga delay situation o may mga i-delay ka o may mga sitwasyon na maaring magkaroon ng conflict. Malaki man o maliit yan. O kaya naman is misalignment ka sa mga bagay o sitwasyon mo this time sa nakikita ko dito. Maaring sa trabaho mo, sa emotions mo, sa mga goals mo, maaring ganyan. O kaya may mga sitwasyon na malulos of control ka this second week. May mga sitwasyon na parang, sa iba kuhanin mo lang sa iyo maaring may mga pagbabagong magaganap o kaguluhan. Maaari pwede yun. O kaya may mga pag-urong o pagkasagabal na situation sa buhay mo dahil doon sa sitwasyon, pero may delay siya. Kumbaga, maaring ito sa iba is naganap na nun is magaganap muli ngayon. May naganap noon na paulit, na mauulit muli. May paulit-ulit na kaganapan na magaganap mangyari. Maaring, dissatisfaction, emotions, ganyan, lungkot, maaring ganun sa iba. Diba? Sa nakita ko dito. Kaya magkakaroon ka ng ganun. Maaring may tao o may mga tao na magkakaroon kayo ng disagreement o kaya may mga tao na magtataas ng ego sa'yo or ikaw magtataas ng ego, ayaw kanilang ka-teamwork, ayaw kanilang ka-partnership, ayaw nila makipag-deal sa'yo, ayaw nila ng o kaya ikaw hindi ka makaka-focus. Ganyan. No? Kumbaga mapupur of motivation ka sa iba sa inyo. Pwede rin na na mahahata ka ng nakaraan. No? Ganyan siya nakita ko sa ito. Kumbaga hindi siya hindi siya ganun ka-success. Hindi siya stable. May mga sitwasyon na maaaring hindi malalack of community, mga ganyan. Tingnan natin ang parating sa'yo. But, to parang, sana hindi ganun kalaki. Iba, siguro maliit na bad news lang, ganyan. Lalo na kung may mga asamin ka, tapos hindi mo makakamit, diba? Bad news nga yun. Parating sa'yo. Ano mangyari? Ano po yun? Universe. Okay, ang parating sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, there's a new beginning situation, merong isang bagay na maaring matagal mo nang hinihintay o matagal mo nang kuhanin ko to. I-explain nyo nga sa akin to. Thank you. Lovers. Sa iba dito, lovers eh. Okay. Ang parating sa'yo, siguro andito yung situation na may mga pinag-iisipan ka na situation sa buhay mo na gusto mong mangyaring maganap na pagbabago, dito sa sitwasyon. Halimbawa, gusto mo ng bagong trabaho o kaya gusto mo ng bagong pagkakaperahan, mga ganon. Sa nakikita ko sa'yo dito. Maaring magkakaroon ka ng choices sa buhay mo sa pagpili ng mga bagay-bagay o sitwasyon, either to a lovers, either to an opportunity, either sa mga sitwasyon na you want to invest, any situation na tatahakin mo, na gusto mong pagpasyahan o gusto mong desisyonan this time, maaring
may mga ganong sitwasyon na gusto mong nang maging okay ang lahat. Ang nakikita ko kasi dito sa iba sa inyo is meron kang, hindi ko lang maintindihan kung yung iba sa inyo is may trabaho. Ang nakita ko dito, either walang trabaho yung iba, either nawalan siya ng trabaho, or wala lang siyang trabaho, or gusto niyang lumipat, o kaya naman handin yung situation na walang ipon, o kaya medyo nagkukulang sa pera, or walang nalalack of money yung iba dito, no, sa nakita ko dito. Parang ang tagal-tagal mo na naghihintay na hanggang ngayon, hindi pa dumarating yung resulta na yun, no? O kaya hindi man lang dumating-dating yung resulta na yun sa iba sa inyo, sa nakikita ko dito. Kaya sa ngayon, kung ikaw is mag-iiba ng trabaho or may papasukin ka na investment, maaring ikaw is malito o maaring magkaroon ka muna ng choices at iisipin mo muna kung kinakailangan ba na sumubok dun sa bagay na yun. Pero you need mong mag-trust sa intuition mo, no? Kailangan mong magtiwala sa instinct mo kasi yun ang magbigay sa'yo ng guide. Lalo na when it comes to related to ama nito sa nakita ko dito sa'yo. Sa iba ganun na. And then, siguro when it comes to a lovers, siguro andun yung sitwasyon na nagkaroon ng mga missed opportunity when it comes to a love. Maaring nagkaroon ng mga hindi muling simula o kaya hindi nagkaroon ng pagbabago when it comes to love. Pero titingnan pa rin natin yung love mamaya. Yung mga ganun. Maaring ito yung sitwasyon na nabigo, may pagkabigo na naganap o nangyari sa'yo. Maaring ganun. No, maaring someone or ikaw is want a new beginning sa buhay, kaso is hindi naganap yun o hindi nangyari. Or you're thinking ganun. Kasi may nakita ko dito na someone is gusto ng open communication. There's a partnership, merong gusto ng union, someone want to commit, someone want ng connection, or handuin yung sitwasyon na itong tao na to is they try to analyze or try to progress. Gusto niya i-progress o gusto niyang actionan itong sitwasyon. May taong ganun na gusto niyang mabago o gusto niyang muling magsimula. Maaring iba dito may third party. Yun ang nakita ko. Maaring kung vice versa kung nagkaroon man ng third party, maaring yung may third party na person is maaring wala na sila at maaring gusto niyang bumalik sa kabila. Yun ang nakikita ko. Kaso, mukhang huli na ata ang lahat. May mga there's a stagnant situation. Ako na nakikita sa'yo. Someone's spy. Tingnan natin ang dapat iwasan. Bakit po 2 of Wands ang dapat niyang iwasan? Okay, iwasan mo daw yung isang sitwasyon na hindi ka magpakatotoo sa sarili mo. Yan, iwasan mo din yung hindi ka makapag-focus, no, sa mga bagay na gusto mo, sa goal mo, sa mga bagay na gusto mong i-pursue. Iwasan mo din yung magkaroon ng pagkalito, no, sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin o hindi yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo. Siyempre, iwasan mo din yung matakot sa pagbabago na magaganap o mangyari sa buhay mo. Iwasan mo din yung i-delay o i-cancel yung mga bagay o sitwasyon na kailangan na gusto mong mag-success sa buhay mo. As long as hindi ka mag-a-action, hindi yung magsaka-success, hindi mo malalaman kung ano yung magiging outcome nun. Iwasan mo din yung matakot ka
sa the unknown situation if ever na gawin mo yung bagay na yon. Iwasan mo din yung pabigla-bigla, no? Yung hindi ka magpaplano. No, iwasan mo yon. Yung madaliin ang lahat. Yung mga situation na basta napagdesisyonan mo. Yung hindi mo gamitin muna, hindi mo gamitin yung isipan mo. Yung nga, tulad ng ganun, pabigla-bigla, yung mag-rush ka sa lahat ng bagay o sitwasyon sa buhay mo. Iwasan mo yun. You need to plan. No, you need to plan, lalo na yung mag-doubt ka at malack of clarity ka. Yung hindi ka makapokus, malack of idea ka, malito ka, magkaroon sa iyo ng blockage, no? And yung mga sitwasyon na kung may mga opportunity na dumarating sa buhay mo is hindi mo magawa. Sana wag naman, no? Sa nakita ko to. Kung kailangan mo rin magsalita ka. Di ba? Kung may mga kailangan gusto kang gawing project, gawin mo. Kung may mga gusto kang gawin na i-create, gawin mo. If you have an idea and there's a breakthrough, i-force mo yung bagay na yun. You need to commit sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo to success. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Tingnan natin ang iyong love. Love is sa lahat. Sarili, magulang, karelasyon, kaibigan. Follow your heart, ibig sabihin din dito, no? In a good way. Ano po ito? Ano pong ganap? Ano po? Ay, sandali lang. Pero bumaksak na siya. Okay. Kuhanin na natin. Okay, when it comes to a love. When it comes to a love, ang nakikita ko sa'yo, merong isang bagay o sitwasyon na matagal mo nang minamanifest na gusto mo nang i-release yung sarili mo, no? Sa mga bagay o sitwasyon mo ngayon. Pero, ang nakikita ko kasi, siguro, kasi may manifestation ka na gusto mong magkaroon ng development o may mga manifestation ka na gusto mo ng magkaroon ng improvement, you know, either to your work or either sa relationship. Kasi you want a new beginning sa buhay mo. So, nakita ko dito. Kaso sa ngayon, kasi, ang nakikita ko dito sa love na to, medyo magulo, no? Medyo ang nakikita ko kasi is maaring yung person mo or ikaw ito is nagkaroon siya ng clear mind to decide, no? Na gusto niyang na gusto niyang i-release yung sarili niya sa situation na hindi nagiging good, no? Ang nakikita ko dito. Yun. Maari din na when it comes to love kasi may option nagkakaroon ng option sa side na to. No, maaring napasok ka sa option or yung relationship is napasok in an option. Tulad ng sinabi ko dito. Nagkaroon kasi yung isa sa inyo, kung kayo nagkahiwalay ito, nagkaroon yung isa sa inyo kasi ng mental strength to release o to escape dito sa bagay na to. No? Kumbaga, andun sa sitwasyon na gusto niya maging stable sa buhay. Yun na nakikita ko dito. Kaso, may tao kasing nanghihinayang. May taong malungkot
may taong nangihinayang and want to commit again in this relationship. Itong tao na to is na-stuck to sa relasyon na to, no? Na-stuck siya. May taong na-stuck. May tao na medyo stress nahahatak siya ng nakaraan. Itong tao na to. Nahahatak, ikaw to nahahatak siya ng nakaraan. Gusto kanya kausapin or andun yung situation na dinay-dream ka niya or vice versa, pinapantasizing ka niya, sana ganito, sana ganyan, sana ganun, mga ganun situation, andun yung wishful thinking nitong tao na to, na interesado pa rin siya sa'yo. Kasi want to commit pa rin itong tao na to. Kasi andun sa sitwasyon na sobra siyang nanghihinayang sa mga naganap o nangyari sa inyong dalawa. Gusto niya nang getting together sa'yo. Kaso yung isa kasi mas nag-focus siya sa sarili niya, no? Isa kasi mas nag-focus siya sa achievement to goal niya. Kumbaga nandito yung situation na masaya na tong tao na to. May taong masaya na or maaring itong tao na to is mas mahal niya ngayon yung sarili niya. Sa nakikita ko dito, kumbaga mas pinipili niya muna yung achieving yung goal niya dito, no? Kuhanin mo lang ko sa'yo to. Kung kayo is in a relationship nitong tao na to, oo, andun yung sitwasyon na minsan siguro nakakaroon ng hindi pagkakaintindihan, minsan siguro nalilito ka na, no? Hindi sa relationship, minsan siguro is nagkakaroon ka ng isolate sa relasyon, pero handun pa rin yung commitment. Pero when it comes to a commitment kasi medyo may konting bad situation. Sa nakikita ko dito, hindi ko pa nakikita na it will success, no? Itong foundation na to, sa nakikita ko dito. Hindi pa sa ngayon. Hindi ko pa nakikita yung successful na to. Medyo may mga pagwo-worry ako nakikita dito sa relasyon. Kung you are a single, sa nakikita ko dito, may tao naman na interesado sa'yo May taong interesado sa'yo. Actually, marami nagkakaroon ng interesado sa'yo. No, yun nga lang siguro, hindi ka pa ngayon talaga ready. No, kasi merong mga bad commitment, mag-ingat ka na lang, no? Kumbaga may mga tao na hindi sila magiging totoo sa'yo kung makikipag-commit sila. You need mo talaga mag-trust sa intuition mo kasi may makikilala ka naman ng mga bagong tao. Magkakaroon ka nga ng choices sa buhay mo Kasi marami na magkakagusto sa'yo. Marami magkakagusto sa'yo. Yun, nakita ko. Tingnan natin ang money mo. Okay, when it comes to your money, nagkakaroon ng pagsasaayos, no? Kumbaga, doon kasi sitwasyon mo na inaayos mo na, may mga sitwasyon na ina-avoid mo, siguro, andun yung sitwasyon na, ay, ito, hindi ko to kailangan, ito lang ang kailangan ko, yung mga ganun sitwasyon, sa nakikita ko dito. Kumbaga, nahandun na yung sitwasyon na ayaw mo nang magkaroon ng mga maling desisyon, maari sa iba, or kailangan mong ayusin, Maari kasi in the past, may mga maling desisyon na naganap o nangyari sa buhay mo. Dito. Kumbaga, nahandito rin yung sitwasyon na you creating yourself in a new, no? When it comes sa pagpapatakbo ng kaperahan mo this time. Maganda yung money mo kasi may mga maling naganap in the past, pero ngayon is inaayos mo siya. Diba? Iniiwasan mo yung mga bagay o sitwasyon na hindi mo kailangan. Bilhin. Ganyan. Siguro dito, sa nakikita ko dito, when it comes to sana hindi lahat. Sa 16 to 31,
meron kang madidesisyonan na mali sa pagpapatakbo ng pera mo. Yun ang nakikita ko dito. May maling desisyon. Pag-isipan mo maigi, ha? Opportunity. Iba sa inyo, marami opportunity na darating sa inyo. Opportunity, ideas, yan, may mga sitwasyon na maaaring aksyonan mo. Iba sa inyo, meron kayong mga bagong either project, bagong opportunity, or merong bagong kang gagawin na isang layunin sa buhay mo, ganyan, sa iba sa inyo. Andito rin yung sitwasyon na opportunity is maaring malito ka, no? Malito ka kung alin ang gusto mo umpisahan na kung may darating na opportunity, love life man yan, or a project, or any opportunity, maaring ma-undecided ka, hindi ka makapag-desisyon ka agad, no? Sa iba sa inyo, maaring may mga konting delay o malito ka sa pagpipilian mo kung alin ba dapat doon sa nakita ko dito. Or maybe this an idea, no? Sa iba sa inyo. Yan, kumbaga meron ka rin mga aksyonan na maaring malito ka. Ganyan, na maaring may mga sitwasyon na kailangan mo munang i-delay para umpisahan itong bagay na to. O iyan, kung anong bagay na yun. So nakita ko, also yung opportunity sa'yo, maaring may makipag-usap sa'yo or you will receive something, messages, information, ako na nakikita sa'yo na maaring kabahan ka, na maaring ma-stress ka, ma-anxiety ka, or there's a worry situation, sa nakikita ko sa ito. Or maari din naman na sa iba sa inyo is may malalaman kang katotohanan. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang advice. Yung iba dito, ma-overwhelm ka. Ma-overwhelm ka sa mga maaring maririnig mong news, maririnig mong balita, maririnig mong messages, text, ganyan. Yun nakita ko. Pero may marireceive ka daw dito. May marireceive ka daw na message, text, ganyan. Communication man yan, information man yan, within 8 hours, 8 days, 8 weeks, nangyari na or mangyayari pa lang. May ganun lang nakita sa'yo. May mga instant opportunity sa'yo darating. Or meron ka mga i-move forward na rin sa iba. Kaso nakikita ko medyo malilito ka. Ano po ito? Four and 4. Diba? 4 and 4 and the King of Cups. Pwedeng explain mo sa akin po siya. Okay. Diba dito malungkot no? Okay, ang nakikita ko sa iyo dito, makakaramdam ka raw ng happiness. Kumbaga, you will enjoy the fruit of your labor and success, no? By the 16 and 31 sa iba sa inyo. Or maaari magkakaroon ng celebration, no? Or maaari magkakaroon ng enjoyment, fun, happiness sa iba. Or may mga sitwasyon na getting together, maaari mga co-workers, community, teamwork, mga ganyan. Or family unity, reunion, close relationship sa iba. Or maaari din na may puntahan ka na isang celebration, maaring wedding, ganyan, o meron kang pupuntahan na related to a work, no? Sa nakikita ko dito, na maaring magkakaroon ng kasiyahan.
no, doon sa bagay na yun. And also, ang nakikita ko dito when it comes to an advice, ang sabi dito is, this is the time to focus to yourself, to your work. Focus, commit, give an effort and hard work sa mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo to recover. No? This is the time na kailangan mo i-structure or i-rebuild again yung sarili mo o alagaan na rin yung sarili mo, and also is think to the future. And kasi it's almost successful to eh. If you are focusing sa mga bagay o sitwasyon mo ngayon is magsa-success ka. May successful situation ako. And then syempre, sinasabi rin dito na you need to be aware sa feelings ng aware ka naman actually, no? Mas more ka pang mag-focus sa mga feelings ng ibang tao and maging more on wise ka, no? Wise, and nakikita ko naman yung sincerity mo when it comes sa trabaho mo this time, no? And kung ano yung mga bagay o sitwasyon na nangyari in the past is you need to let go. Ang gawin mo na lang ngayon is yun, ayusin yung mga bagay na yun. Diba? I-reveal mo na lang. And huwag ka magpa-stagnant, no, sa mga sitwasyon na naganap na o nangyari na. Kasi ang nakita ko sa'yo dito, may mga, siguro iba, hindi lahat, parang may mga bagay o sitwasyon na hanggang ngayon hindi mo pa siya kayang pakawalan. Hindi mo pa siya kayang i-let go. Yun ang nakita ko sa'yo. Arigatou namaste, God bless.